Let's open our Bibles to Judges 20:28. And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days, saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin, my brother, or shall I cease? And the Lord said, Go up, for tomorrow I will deliver them into thine hand. We will praise the Lord because He knows how to deliver those who are needing victory. Siya po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga pagsubok. So dito po ay nakakwentuhan ko sila Brother James and Brother Romel tungkol sa Judges 19. Sa Judges 19, ito ay istorya ng isang Levite na nagkaroon ng concubine. At yung concubine na yan ay, dahil sila ay taga Bethlehem, doon sila napunta. At doon nagkataon, lugar ng Benjamites. Doon naman sila, dahil sa may mga sons of Belial silang naengkwentro, kahit sila ay kabayan, ika nga, yung pa ang nagpahamak sa kanila by raping the concubine. Kumbaga, halang ang kaluluwa, naghahanap ng excitement, kahit sino na lang ay gagamitin nila. So, because of the death of the concubine, na nung umagang yon, pagkatapos siyang ibigay ng kanyang ng mister para doon, no, ay halos wala na siyang buhay. Inuwi siya sa kanilang lugar, tapos inati-hati yung babae noong Levite. At dahil siya ay hinati-hati, dinistribute sa 12 tribo, ay 140,000 army ang na-raise noong Levite na pumunta sa pintuan noong Levite. Dahil sabi nila, wala pang ganyang nangyari sa bansang Israel. Ano ba ito? Pinaliwanag noong Levite na yang babaeng yan na hinati-hati ko ay dumating dito na patay na dahil siya ay ginahasa ng ating kapatid na mga Benjamites. Lumusob sila at paglusob nila, sabi, isuko nyo yung mga rapist, hindi pumayag yung Benjamites. Ayan ay katribo namin, hindi namin susuko. Kaya nagkaroon ng gera. So unang salbo ng kalang gera ay nagtanong sila, Shall I go up against my brother Benjamin? Sabi ng Panginoon through Phinehas, the son of Eleazar, ito ay apo ni Aaron. Siya ang tinanong. At sa pamagitan ng Urim and Thummim, may isang device sila na pinagawa din ng Panginoon at ni Moses at ni Aaron, ay pwede nilang malaman directly ang kalooban ng Diyos through the Urim and Thummim. So, ang sabi daw ng Panginoon, sige, lusubin mo ang tribe of Benjamin. Nilusob nila, talo sila. 23,000 namatay. Nanalo yung Benjamites. Sipin mo, kukunti lang army ng Benjamites, 140,000 yung kalaban, talo. Then, recover sila, sabi, lulusob daw kami. Tinanong ulit ang Panginoon. Sige, pumunta kayo. Lusubin nyo. Talo ulit sila. Pangalawang beses, talo ulit sila. So, umiiyak sila dahil, ano ba ito? Pinapayagan tayo, pero talo tayo. Marami tayong losses. Tayo ang hindi natin magapi ang ating kapatid na si Benjamites. So, finally, in desperation, ay ito na yung last, kumbaga,
Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before the temple, yung hindi temple pa to eh. Ito ay tabernacle. Wala pang templo. So, ayan ay parang isang cloth na bahay na pinagawa ni Moses and Aaron, ginagawa ng Panginoon. Nakatayo yung high priest, si Phinehas, at tinanong siya, shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin, my brother, or shall I cease? Ceasefire na ba? Di kami manalo eh. And the Lord said, go up, for tomorrow I will deliver them into thy hand. So, ito na yung answer. Hindi lang pagpayag, kundi may pangako na tomorrow I will deliver them into thine hand. Tomorrow, matatalo nyo na sila. So this is God's way of deliverance to victory. Paano ba ginagawa ng Panginoon to? First of all, we can see na bago sila sumugod, bago nila sugudin yung problema, ay sila ay nanalangin. Sila ay nag-inquire sa Panginoon. Sabi nila sa Panginoon, shall I yet go out to battle against my brother, the children of Benjamin, my brother. Hindi sila basta sugod ng sugod. And that's good. And that should happen to every believer. Kahit desperate ka na, kahit natalo ka na, kahit umiiyak ka, kahit na masyadong pressing, lalo ka dapat lumapit muna sa Panginoon bago magdesisyon. Yan ang nakikita natin dito sa Judges 20:28. Sila ay sobrang depressed. Nakaka-depress yun. 2 beses. Lusob ka, talo ka. Katapos, kapatid mo pa yung ginigera mo. Tapos tungkol sa isang issue ng rape. Pagkatapos ay ikaw ang maraming nalalagas na sundalo. So, kahit ganun pa man, they still continued to inquire of the Lord. And we should go to the Lord. Bawat isa sa atin, gawin natin, ugaliin natin yan. No? Any kind of problem. Lalo na pag problem. Yung minsan nakakalimutan natin, balita ko may pupunta sa Japan, sa atin. No? Inquire ka rin sa Panginoon. No? Pupunta ka ng Davao, Cebu, pupunta ka ng Canada. No? Ano ba, titira ka na ba doon o babalik ka pa ba? Punta sa Saudi, punta saan man. Inquire of the Lord. Eh lalo na kung problema, meron tayong isang kapatid ngayon, may problema. No? Sinabihan siya ng City Hall na i-demolish mo yung bahay dahil dumikit sa kabilang bahay illegally, walang permit. So, nakaka-depress. Pero ang kalakasan mo ang Panginoon. Hindi pwedeng maglugmok ka na lang. At kaya we should announce it because we should ask the church to pray for it. Dahil lalo nang pag isa na sikreto lang natin, kakahiya. Paano pagpe-pray ng church sikreto? Pag sinarili mo. Ito, nakakahiya ito. Talo sila dai-dai nila, talo sila. Tapos ang nananalo, yung may atraso. Diba? Benjamites, sila yung may problema sa Panginoon. Pero sila yung nananalo. Tapos, humingi ng inquiry, nag-inquiry sa Panginoon. Pumayag ang Panginoon, pero talo pa rin sila. So, it's something, puzzling. And yet, kumbaga, ang tendency natin, nag-pray ka na 2 times,
Ano susunod mong gagawin? Huwag ka na mag-pray. Di ba yung tendency? No? Sabi mo, pinag-pray ko na yan eh. Tapos ang guidance sa akin ng Panginoon, guidance sa akin ng Scripture, go ahead. Kaya lang, mali. Kasi talo. Supposed to be, pag guided ka ng Holy Spirit, guided ka ng Panginoon, panalo ka dapat. So, anong gagawin mo ngayon? Mag-i-inquire ka pa ba? Itong ginawa nila, tama. They kept on inquiring. They kept on hanging on to the divine instruction. Because, kumbaga sinasabi mo, by going always to the Lord and only to the Lord, I have nobody but you. Lord, wala akong iba lalapitan kundi ikaw. Kaya, bigyan mo ako ng something na pwede kong panghawakan. Hindi ako lalapit kay Baal. Hindi ako lalapit kay Satanas. Sa'yo lang, ikaw lang. Di ba? Ang sarap nun. It's to the delight of the Lord. No. Tayo minsan, humingi tayo ng advice. Palpak ang advice niyan. Hanap ka ng ibang bibigay advice sa'yo. Palpak yan. Huwag ka nang pumunta dyan. Di ba? Kahit doktor sabihin consultation. Attorney, consultation. Palpak. Second opinion. Hanap ka iba attorney. Hanap ka ng ibang doktor. Kasi, wala Hindi na-solve Pero Panginoon, isa lang ang Diyos Isa lang si Kristo Isa lang ang Holy Spirit. Wala tayong ibang lalapitan, kundi siya. At humingi tayo na, Lord, ano po ang gagawin ko? Sabi mo, sige, sugod ako, pero natalo ako. Lord, ulitin ko pa ba to? Tutuloy ko pa ba to? So, ganyan po ang gawin natin. Lalo na sa mga very important trials, testings in our lives. Now, this is the second point. And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before in those days, saying, Shall I yet again? So, they inquired of the Lord through the priest, Phinehas. Hindi sila nag-inquire ng kanya-kanyang inquiry. Dapat matuto tayo na may puntos ang Panginoon dyan. No? Kasi ang Panginoon ay Spirit. They could have gone into all their tents at sabihin, may pinuntahan tayong priest, kaso parang mali yata, hindi yata kumikilos ang Panginoon sa kanya. So, kanya-kanya na lang tayo ng prayer. Kanya-kanya na lang tayo ng tanong. Sa kanya-kanyang bahay, sa kanya-kanyang tent. There is a guidance here na during the time na may priest, you have no choice. You have one Lord and one priesthood. So sa atin, ano ang relevance nito sa atin? We believe in the priesthood of believers in the church. Tayo ang bagong priesthood of all believers, but in the church. Kaya, tama ang ginagawa ng isang church at isang member ng church na sinusuko ang kanyang mga inquiry sa Panginoon through the church, the priesthood of all believers. Hindi yung, kaya mo naman gumawa, di ba? Kaya naman natin mag-prayer meeting as a family. Kaya natin mag-prayer meeting individually. At ginagawa naman natin yun. Pero, there is something substantial in the will of God, in the kingdom of God, that we inquire of the Lord as a church. Naintindihan dapat natin yan, mga kapatid. Importante ang prayer meeting because it is a meeting of the whole
church. Hindi optional. Kasi pag inisip natin, optional, wala na lang prayer meeting. Inisip ko nga ano kaya, mag-Zoom na lang tayo kasi mataas ang gas. No? Pero ano ang experience ba natin sa Zoom? Ha? Habang nagpe-prayer meeting, using Zoom, yung iba nagluluto, yung iba naglalaba, nagpa-plancha, diba? So, hindi totoo. So, if only in cases of very, very, yung talagang nagkalat ang ahas dyan sa kalsada or kagaya sa Iran na merong gala-gala na namamaril sa kalsada, ay siguro, okay, sige, Zoom muna tayo ulit. Ay, yung Commission on Higher Education nga, pumayag na ng all online. Ang buong college, online na lahat. Oh, pero ang church, hanggat kaya natin, tiisin na lang natin yung cost ng pagpunta dito. Pero importante, it is through the priesthood of all believers in the church that we inquire of the Lord. Meron ba kayong gustong itanong sa Panginoon? Dalihin nyo rito sa church. Ibang dating niyan kaysa yung mag-isa ka lang or yung pamilya mo lang or through a counseling session. Gawin mo lahat yan. Diba? Seryoso ka ba na gusto mo ang Panginoon ang magbigay ng solusyon sa iyong trials, sa iyong affliction, sa iyong inquiry? Seryoso ka ba? Gawin mo lahat yan. Personal inquiry, family inquiry, pastoral inquiry, church inquiry. So, yan ang survey. Hindi yung punta ka kay Gemini o kay ChatGPT. Buti nilang sinabi ron, Gemini can make mistakes. Diba? Mamaya, doon ka lagi nagkokonsulta. Mali na pala. No? Kagaya nung kinonsulta ko, yung Gemini, sabi ko, yung bang oil ng transmission fluid ay pwedeng masunog. Sabi niya, yes Ba't di nasunog? Ganun si Louie, ayaw naubos na yung niya. Binigay sa akin, Pastor, hindi pala naman yan di mali ako. Mali tuloy ako. Pinahiya ako ng AI. Ayan. Sabi pala ni Michael, bumili po tayo ng gasolina bago tayo mag-camp. Hindi, sabi ni Pastor pinanindigan ni Brother Louie yung salita ko. Loyal siya sa pastor niya kahit mali ang pastor niya. Isipin niyo yun. Huwag kayong ganun. Okay. So, inquire natin. Buhay yan Buhay mo yan Diba? Hindi masama yun. No? Hindi dapat seloso yung pastor na, hindi, ako lang tatanungin mo. Sino ba ang pinaka-spiritual dito? May mga pastor na ganun na seloso. Dapat ako lang tinanong mo, ba't mo pa sinabi sa buong church? No? So, hindi yan. Priesthood, hindi naman yung pastor ang priest. Di ba? Ang priest, hindi pinaltan ng pastor. Ang priesthood, all believers in the church. So, use the priesthood in the New Testament sense to get God's will clearer in making decisions. So, kita niyo na, 2 point na yan, Si Phinehas ginamit, siya ang totoong priest ng Panginoon. Sila ay nag-inquire, so nag-pray sila, naghahanap sila ng guidance mula sa Panginoon. Paano pa ba ginawa ng Panginoon ang deliverance, yung final victory
At papaano ba tayo gag-guide ng Panginoon into final victory, to deliver the victory to us? It went through tremendous losses. Huwag tayong ma-discourage kung nag-inquire tayo, expect na natin God uses human instrumentality. And if human instrumentality is involved, there could be losses. Tao yan eh. No? So, ano nangyari? Sumagot ang Panginoon. Sige, go up. Pero, even itong final na battle na to, na third time, go up because I will deliver you. Alam niyo ba nangyari? 30 pa rin namatay. Sa kanilang side. Mananalo na kayo. Pero meron pa rin silang losses. Hindi pa rin zero. Ang ganda sana, no? Kagaya nung pinagmamalaki ni Trump na zero military casualty. Totoo ba yun? O may namatay din? Mayabang si Trump eh. No? All of their military facilities are zero. They don't have Navy. They don't have Air Force. And we have zero fatalities. They're defeated. Totally, beautifully defeated. Bihira. So, nawawalan siya ng credibility kasi hindi niya mapaluhod ang Iran. Okay? So, may losses. Mananalo ka pa rin. Sinabi ng Panginoon, i-deliver ko na sa inyo. So, naniniwala na sila. Pero, hindi naman sinabing walang mamamatay sa inyo. Diba? Kaya, dapat tanggapin din natin na nasa sa Panginoon lahat ng desisyon eh. No? Kung magdesisyon siya na makukuha mo yung gusto mo, na wala kang loss, praise God. Diba? Praise God. Pero kung wag kang madi-discourage kung in the path to victory, meron kang talo. Meron kang loss. Given na yan. Tao tayo eh. At dumadaan ang pamamaraan ng Panginoon, dumadaan through human instrumentality. Hindi siya basta-basta puro miraculous na lang lahat. Huwag tayong mag-expect ng ganun. The Lord answered the question of John the Baptist. Tinanong siya ni John the Baptist, art thou the Messiah? Padala ng 2 disciples of John. Nakakulong na si John eh. Ikaw na ba ang Messiah? After John said, behold the Lamb of God. So sure na siya. Tapos nakita na yung dove descending upon him. So dapat sure na si John. Ang tagal na niya sa jail, malapit na siya, baka mamamatay na siya. Bakit hindi siya nililigtas ng pinsan niya? Kaya nagpadala na siya ng, pakitanong nga, ikaw na ba yung Messiah talaga? Nag-doubt na siya. Nagkakasalan na siya. O hahanap kami ng iba? Mali ba yung proclamation ko na I am the one who prepared the way of the Lord? Tapos ikaw na nga yun? Tapos hindi po ako nililigtas dito sa jail? Ano ba? Ano ba talaga score? Okay? So ano nangyari? Nag-inquire si John the Baptist. Ikaw na ba? Anong sagot ng Panginoon? The blind can see. The lame can walk. The deaf can hear. The dead are risen again. Yan ang sagot ng Panginoon. So sinagot siya ng Panginoon. And after that, ano nangyari? Naputol ulo niya. Hindi total deliverance. Pero sinagot yung inquiry. So nakita niyo paano kumilos ang Panginoon? John, born among women, there's nobody greater than John. Hindi niligtas ng Panginoon sa death.
at a young age of 31 or 32 years old. Marami pa siya. Tayo, 66 na, meron ng 70, no? Sister Lourdes, 78, nag-camp pa rin. Sipin mo yun. Si Cristeta, ilang taon na si Cristeta? Ha? Sino pa isa? Merlina. Ilang taon na si Merlina? 71, 70. Oh. Gusto pa nga sumama sana ni Mama Cherry. No? Ilang taon na yun? Ha? 70 lang? 76. Oh. Mas matanda pa si Lourdes. No? Okay. So, hindi dapat natin sasabihin na hindi na ako para sa camp. Sabagay, matindi naman yung kwarto nila, di ba? Oh, talagang pwede. Pagka gano'n ang kwarto mo, camp. Sige, camp tayo ulit. Pero, ibig sabihin, hindi naman nila alam na ganun kaganda yung accommodation nila eh. Ang gusto lang nila, sumama sa mga believers, sa mga church members, sumama sa camp. Yun lang ang nasa mind nila. No? Actually, it's my decision. I could have put them in a tent. But I cannot bear it. Kaya, kahit ang bayad nila pang tent, nilagay ko sila doon sa mas maganda sa tent. Oh. So, even though, handa ka lang na loss, di ba? Handa ka lang, pero ang Panginoon, hindi magpapabaya sa iyo. Yan dapat ang ating mga iniisip. Kagaya ni Michael, lagi namin pinagpe-pray pag nagmomotor si Mike. Panginoon, dalhin mo po si Michael dito na maayos. Na-aksidente pa rin. Diba? Maririnig na lang namin, nandito ako sa ospital, nasemplang ako. Pero, naglilingkod pa rin sa Panginoon at andito, nakakarating pa rin sa bahay. Dapat pala pag pinagpe-pray mo, sabi mo, sana Lord, walang semplang. Hindi kompleto yung ano eh. No? So, ganun ka mag-pray sa anak mo. Diba? Sa anak natin. Na i-detail mo. Hindi yung, Lord, sana buhayin mo yung anak ko, maayos. Pag ganun lang, di sige. Bibigyan ka ng deliverance. Kaya lang, di mo alam kung anong dadaanin na losses. So, natuto tayo paano. Diba? Sa halimbawa dito, kay Phinehas and in gera between Israel and Benjamites. True losses. Lastly, the Lord answers and delivers us to victory through strategy and through skill. Paano ba nila ginawa? Sinabi na sa kanila ng Panginoon, go up, because I will deliver them to you. Yung ba talo na raw sila. So ano ginawa nila? Nanahimik na lang ba sila sa isang sulok? Hindi. Nag-strategy pa rin sila. O sige, ganito gagawin natin ha. Doon kayo sa mga bundok. Tapos, merong ibang behind the enemy lines na pagpasok na nila, gera ulit. Kunyari, tatakbo tayo, talo tayo. Ha? Pagtakbo natin, palayo doon sa kanilang city, susunugin nyo yung city. Oh. Tapos, habang nakita nila na umuusok yung kanilang city, babalik yan. Pagbalik niya, babagsak yung ambush. Doon natin sila matatalo. Gumamit pa rin sila ng strategy tsaka skill. Hindi sila naghintay ng puro miracles. Pero yun, nanalo sila, miracle na yun eh.
Kasi 2 beses na nga talo sila eh. Kahit sila parehong man of war. At most probably, kung hindi sila nag-inquire na sa Panginoon, talo na talaga sila. Uwi na lang sila. Pero since nag-inquire, tapos nangako ang Panginoon, bukas panalo na kayo. Kahit na may pangakong panalo, hindi sila naghintay ng puro milagro na lang. Nagkaroon pa rin sila ng strategy. So sa buhay natin, mga kapatid, we should become wise. Huwag tayo maghintay ng, huwag na natin asikasuhin yung GGCS kasi baka mag-rapture na. Aasa ka sa rapture. Diba? Ay, huwag mo na, sabi ni Jess, huwag na natin asikasuhin yung mga utang natin kasi mararapit na ang mag-rapture eh. Dili, masama yung ganyan. Di ba? Kailangan may strategy ka. Paano ka mabubuhay? Paano mo pag-aaralin yung mga anak mo? Paano aayos yung negosyo mo? No? Oh. Kami, magka-classmate ngayon kami sa physical therapy kasi pareho kaming nandun sa physical therapist. Nagpakuha pa kaming picture. Magkaklase kami. No? Sabi ni Luz, gaya-gaya daw ako sa kanya. Masakit talaga eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na, sweetheart, huwag na tayo magpa-therapy, rapture na eh. No? So, may strategy, may skill, may knowledge para ikaw ay makapunta sa panalo. Pero pag nanalo ka, the battle is the Lord's. Ang purihin mo ang Diyos who delivers to you the victory. Bigyan natin example, no? Panginoon, bubuhayin niya si Lazarus after 4 days. Hindi niya sinabing, huwag niyo nang alisin yung bato. Sasabihin ko na lang, tumagos sa bato si Lazarus. Diba? Sabi niya, roll away the stone. Oh. So, meron pa rin nag-effort na alisin yung bara nung tomb. Oh. Tapos nung sabi niya, Lazarus comfort, kailangan lumakad si Lazarus. Hindi siya lumutang. Tapos nung lumabas na siya, ang sabi niya, take away the wrappers. Oh? Yung napkin. Nakabalot siyang ganun, parang mami. So, alisin niyo yan. So, hindi siya lumabas doon na ayos na at may bagong damit. May gagawin tayo talaga. Pagka tayo ay bibigyan ng victory ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun, wala na tayong gagawin. Meron pa rin tayong gagawin. Si Paul, masakit ang tiyan ni Paul. Anong sabi ni Paul? Drink a little wine for thy stomach's sake. Hindi ba siya pinagpe-pray ni Paul? Siyempre, pinagpe-pray niya. May problema ka sa stomach, Timothy. Pero, ang strategy dyan, inom ka ng little wine. Now, baka meron ditong gumamit ng verse na yan. Ha? Pastor, masakit tiyan ko. Pwede pala little wine eh. Oo. Yun ang sinabi ni Paul kay Timothy, hindi sa inyo yun. Okay. So while praying, you may get peace that God will answer your prayers. But that doesn't always mean no more expenses, no more effort, and no more work. Kailangan pa rin natin suportahan ang ating prayers ng ating kamay at paa at pag-iisip. So sana po ay natutunan natin ang papaano kumilos ang Panginoon sa ating buhay to bring deliverance and victory to our lives. God bless po. Lord,